Magandang araw po sa ating mga kaibigan. Dalawang araw na lang po, maglalaps na po yung ating amnesty tax sa estate. Kaya pinapaalala ko ulit na sana mag-avail po kayo kasi one time big time po ito eh. Pagkakataon na po nyo na maipangalan po sa inyo yung mga minanan yung mga properties, hindi lang po yung mga lupa. So, anyway, meron namang bagong circular ang BIR at sinasabi na pwede kayo magbayad ng estate tax. Punta lang po kayo sa BIR para mag-file ng kanilang BIR form. Ewan ko anong BIR form number yun eh. Para doon malalaman nyo kung magkano ang babayaran. Ang pinaka-importante diyan kasi yung gross estate tax kasi babase yan doon sa halimbawa tungkol sa mga lupa. Ito yung magkano yung assessed value at the time of death. Kaya kailangan po yung tax deck. Siyempre kailangan din po natin yung mga death certificate, birth certificate, marriage certificate. Napaka-importante po yun. At pumunta po kayo doon para malaman nyo pa kung ano yung mga additional requirements. Baka kulang po yung sinabi ko pero pinaka-basic po yun eh. Dahil kakailanganin din po yan pagka nag-file kayo ng extrajudicial settlement of estate. Kaya ngayon, doon naman sa mga may minana na hindi naman nila alam kung magkano ang assessed value o kung magkano babayaran nila pagkatapos ibawas yung standard deduction na 5 million plus ibawas yung mga allowable deductions. Ano ba yung allowable deductions? Ito yung mga binabayad sa mga professional fees ng mga doctors o certified public accountants. Ano pa ba? Funeral expenses. Nung yumaon nating mahal sa buhay, yung medical bills, mga personal loans niya, yan, ibabawas po lahat yan, allowed po yan. Tsaka yung tinatawag na family home, exempted po yun. Yung ano ba yun? Yung tinitirhan po ninyong mga papamilya. Yun doon yun ang exempted, 10 million yata yan eh. So, pumunta na po kayo sa BIR, wala namang mawawala eh. Malay nyo nga exempted po kayo. Dahil pagka ang net estate nyo lang is 200,000, wala kayong babayaran. Kaya ako sinasabi ito dahil siyempre, ang basis kasi ng gross estate at the time of death, limbawa kung yumao yung ating mahal sa buhay nung EDSA Revolution, o magkano ba ang lupa nung araw, yun ang computation, yun ang basihan eh. Baka yung pag-aari nyo ngayon yung dahil tumataas ang valor ng mga real property, baka at the time of death baka 100,000 lang yan, o biro nyo, wala po kayong babayaran. May lilipat nyo sa pangalan ninyo po yan. Kaya sayang, huwag kayong matakot na pumunta doon na magtanong. Dahil napakagandang pagkakataon po sa inyo ito mga kaibigan eh. Diba? Hindi naman yung pagbabasihan ng gross estate ngayon di siyempre malaki na ang fair market value ngayon. Diba, may minana ka rin mga kotse siguro 19 tralala pa yun. Parang scrap value na kung gusto mong isama sa inventaryo ng mga gross estate. So, sige na mga kaibigan, punta na kayo. Kaya ako sinasabi sayang kasi dahil pagka nailipat na sa pangalan ninyo yan,
Baka balang araw maisipan nyo magnegosyo. O pwede nyo i-loan sa bangko yan as collateral. Or kung gusto nyo na mag-migrate sa Amerika, pwede nyo ibenta. Or kung sakasakali naman na dumating yung araw at doon naman lahat tayo pupunta, yung mga compulsory heirs natin, di po ba? Mapapakinabangan po yan. So, sa aking mga FB friends na gusto magtanong, pwede naman pong magtanong sa messenger na lang po. Dahil mahal ang tawag Ay sasagutin ko po kayo kung anong mga katanungan na gusto nyong malaman at may papaliwanag ko po ng maayos kung paano ang computation, kung paano ano yung components ng gross estate. So yun po ha. Magandang araw po sa inyo muli at hope to see you again in my next video.